Magbihis ka, nagtanong si Man, bakit? Tugon ni Saing, may mga balita na aatake ang White Heavenly Demon Cult sa Chang'an. Ipinadala na rin ng leader ng Chang'an sect ang mga disipulo niya roon. May utos na sumama tayo. Lito si Man at tinanong, tayo rin? Talaga bang binigay ni Master ang utos na yan? Sumagot si Saing ng may ngiti, oo, ikaw ang inatasan. Tanong ni Man ng may pagkadismaya, bakit ako na naman ang inaatasan sa mga nakakainis na bagay? Nasaan ang unang nakatatandang kapatid? Iwinasiwas ni Saing ang kanyang tenga at sinabing, siya, alam mo na. Sinabi niya na kung ayaw mong sumama, pwede kang manatili rito buong taon. Humiga ulit si Man at nag-isip ng malalim, hindi na rin masama. Tumingin si Saing sa kanya at nagsabi, nakatatandang kapatid, sinabi mong posibleng kilala mo ang leader ng Shenyang Unorthodox faction. Nagalit si Man, oo nga, sinabi ko. Dapat mo yung itinago bilang lihim. Baka lang ito'y kapangalan. Tugon ni Saing, ang dahilan kung bakit pupunta ang White Heavenly Demon Cult. Pagkatapos ng Chang'an, dahil sa taong yun, tumayo ang lalaki at nagtanong ng may pagkabigla, seryoso ka ba? Sumagot siya, oo, tingnan mo na lang para sa sarili mo, utos ito ni Master. Gusto rin niyang tulungan mo siya. Ngumiti ang lalaki at nagsabing, mukhang kailangan ko na talagang pumunta. Sinabi ni Saing ng may ngiti, nakahanda na ang lahat, kailangan mo na lang bumaba. Tumayo ang lalaki at nagsabing, ayos, mukhang magulo ako, maliligo lang ako at susunod ako. Mauna ka na, tumango si Saing at sinabi, sige, senior brother, at lumabas at isinara ang pinto. Tumingin ang lalaki sa liwanag na nagmumula sa isang butas at ngumiti, naisip niya na buhay pa siya sa tabing ilog. May isang bahay panuluyan na kung saan nakaupo si Sohan kasama ang ikatlong batang master na si Ju Chanan sa isang mesa, at ang mga tauhan ni Sohan ay nakatayo malapit sa kanila. Tumingin si Sohan kay Chanan at tinanong, Jay Chanan, mas malakas ba ang dalawa mong nakatatandang kapatid kaysa sayo? Tumingin si Chanan at sumagot, oo, mas malakas sila. Muling nagtanong si Sohan, gaano kalakas sila kumpara sa pinuno ng kulto? Sumagot si Chanan, syempre, ang ama namin ang pinakamalakas. Muling sinabi ni Sohan, narinig ko na si Bimuin, ang taong iginagalang mo, ay isang dakilang bayani. Ayon sa kasaysayan, tinutukoy siya bilang miyembro ng Orthodox faction. Sumagot si Chanan, hindi siya miyembro ng Orthodox faction. Siya mismo ang nagsabi na wala siyang pinapanigan. Isa lamang siyang taong nagkamit ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mahabang taon ng pagsisikap. Pumikit si Sohan at ngumiti, hindi Orthodox, ni Unorthodox faction. Gusto ko yan. Inabot ni Sohan ang isang bote at ibinuhos ang inumin sa tasa ni Chanan. Sinabi niya, uminom ka. Tumingin si Chanan sa kanyang refleksyon sa tasa nang may pagtataka. Muling nagsalita si Sohan, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Hinawakan ni Chanan ang tasa at iniangat ang kanyang kamay, paghaharian mo ang mundo gamit ang walang kapantay na kapangyarihan, luluhod silang lahat sa harap mo. Kami ang mamumuno sa Orthodox faction. Ang mundo ay magiging malinis muli. Tumingin si Sohan sa kanya at huminga ng malalim, pagkatapos ay ngumiti. Iyan pala ang sinasabi mo kapag nag-aalok ka sa isang tao na sumali sa kulto. Inangat ni Sohan ang kanyang tasa at sinabing, pasensya na, pero kailangan kong tanggihan. Uminom si Chanan at ngumiti, sayang. Pareho silang uminom ng sabay. Ibinaba ni Chanan ang tasa sa mesa at nagsabing, Alliance Leader Jin, may pabor akong hinihiling. Tumingin si Sohan at tinanong, ano yon? Sinabi ni Chanan, gusto kong mag-isa, pwede mo ba akong payagan? Tumingin si Sohan sa kanya at sinabing, kung yan ang huling hiling mo. Tumayo si Chanan at nagsabing, salamat. Kinuha ng mga tauhan ni Sohan ang kanilang mga espada, ngunit itinaas ni Sohan ang kanyang kamay at sinabing, hayaan niyo siya. Tumugon ang mga tauhan, oo, Alliance Leader. Bumaba ng hagdan si Chanan at muling nagsalita, Alliance Leader Jin. Tumingin si Sohan sa kanya. Binalingan siya ni Chanan at nagsabing, may regalo akong ibibigay sa iyo bilang kapalit. Tumingin si Sohan sa kanyang likuran nang may pagtataka. Nakatayo si Chanan sa gilid ng ilog habang si Sohan at ang kanyang mga tauhan ay nakatingin sa kanya mula sa loob ng bahay panuluyan. Ipinunin ni Chanan ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya at inisip, Baekmuin, ang makapangyarihan at ganap, sana'y magtagumpay ako, ipinamalas mo ang panghuling teknik na malayang mong ginamit, kaya't pakiusap, pahintulutan mo ito. Walang sino man ang nagpakita ng teknik na ito at nabuhay.
Ngunit balak kong tapusin ang aking buhay sa pamamagitan ng hamon sa alamat upang patunayan ang lakas ng ating banal na kulto, kaya pakiusap, bigyan mo ako ng pahintulot. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sumigaw, snow-clad solitude. Napakawalan ng napakalakas na enerhiya at nag-transform ito sa yelo. Nahirapan si Chunan na kontrolin ang enerhiya at umubo, sabay sabi, panoorin mo, Jin Sohan. Tumingin si Sohan sa kanya. Sinabi ni Chunan, ito ang aking huling hamon sa iyo. Kung kaya mo bang talunin ang mga kalaban ng kulto gamit ang snow-clad solitude, panoorin ko. Tiningnan ni Sohan si Chunan at naisip, gusto niya bang sabihin na ito ang kalaban na kailangan nating labanan? Sumigaw si Sohan, kahanga-hanga. Ang mga tauhan ni Sohan ay tumingin kay Chunan ng may pagkabahala, ito ba ang sining ng yelo? Hindi ko alam na may ganitong martial art. Tiningnan sila ni Sohan at sinabi, lahat kayo, lumapit. Sumagot sila, oo, sir. Lumapit silang lahat kay Chanan. Tinanong ni Sohan ang kanyang mga tauhan, ano sa tingin niyo sa kanyang hamon? Sagot ng pinuno ng asosasyon, hamon. Sinabi ni Sohan, ang snow-clad solitude ay isang panghuling teknik na nagre-refreeze ng sarili, kaya't nagiging di matalo. Hinahamon niya tayo na may kamatayan. Lahat sila ay nagtaka. Sinabi ni Sohan, subukan niyo siyang talunin, isa-isa. Kinuha ng pinuno ng asosasyon ang kanyang espada at sinabi, ako na ang mauna. Iniangat niya ang kanyang espada at lumapit kay Chanan. Tumalon siya at umatake gamit ang kanyang espada, ngunit hindi nabasag ang estatwa ng yelo ni Chanan. Tiningnan niya ang kanyang kamay nang nahihiya. Tumingin si Sohan sa iba at sinabi, sunod na. Nag-atake silang lahat ng sabay, ngunit walang epekto at tumingin silang galit na galit. Sinabi ni Sohan, huwag kayong magpanik. Ni ako hindi magtatagumpay. Naguluhan ang mga tauhan at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Sohan ng isang bagay mula sa kanyang damit at sinabi, ibig lang sabihin, mabibigo kayo kung gagawin niyo ito ng patas. Kumuha siya ng bote at sinabi, ngunit hindi ako patas na tao. Binuksan ni Sohan ang takip ng bote. Lahat sila ay nagtaka, iniisip na yun ay lason. Nagpatak si Sohan ng ilang patak sa estatwa ni Chanan, pagkatapos ay kumuha ng kanyang espada at hinampas ang estatwa ng malakas. Nabasag ang estatwa ng yelo at bumagsak si Chanan. Lahat ay natulala. Ibinaba ni Sohan ang espada sa kanyang kaluban at ngumiti, let them go. Nagtataka silang lahat at sumagot, oo, sir. Sa gabi, sa loob ng White Heaven Demonic Cult, sina Yol at Chanek ay nakatayo. Sinabi ni Younggi kay Chanek, huwag kang gumawa ng anuman sa mga puwersa ng unorthodox faction, subalit supulan mo si Jin Sohan. Gagamitin natin ang kanyang unorthodox faction para sa sarili nating kapakanan kapag inatake natin si Shanky. Tumingin si Chanbik sa kanya at sinabi, Ama, hindi natin dapat hayaang makaalis ang Venom Demon. Kung gagawin natin yon, pupunta siya sa Chun. Tiningnan siya ni Yanggo ng may gilid ng mata at nagtanong, Anak, minamaliit mo ba ang mga nakatatanda? Yumuko si Chanek at nagsabing, hindi ko gagawin yon. Sinabi ni Yol, ang Venom Demon ay kilalang kilala mula noon pa, ngunit hindi para sa mabubuting dahilan. Muling tiningnan siya ni Yanggo at nagtanong, sabi mo ang kapatid mo ay pupunta sa Chun. Sumagot si Chanek, oo. Sinabi ni Yol, ikaw din. Kasama si Chanek, nagtanong ito ng naguguluhan, ako rin ba? Sumagot si Yol, oo, ang dapat laging mangibabaw ay ang labis na lakas. Hindi tayo dapat sumabak sa laban kung saan 10 tao ang naglalabanan at isa lang ang makakaligtas. Kung mayroong 9 na kalaban, magpapadala ako ng 100 tao. Ikaw, ang iyong kapatid, at ang Heavenly Sword, kasama ang kanan at kaliwang emisaryo, pati na rin ang Heavenly Wind, tapusin niyo ang Venom Demon at ang kanyang disipulo. Sumagot si Chanek, opo, Ama. Tinawag siya ni Chanek at nagtanong, paano ko bubuuin ang grupo para iligtas si Chanan? Sagot ni Yol, grupo? Hindi kailangan. Papatayin natin, hindi ililigtas. Nakinig si Chanek nang nabigla at inisip, plano ba ng ama na pabayaan si Chanan kung hahadlang siya sa pagdomina ng unorthodox faction? Sa unorthodox faction, may isang lalaki na nakatayo sa pintuan. Lumapit si faction leader Go at nagtanong, ikaw ba ay mula sa Mount HCT? Tumalikod ang lalaki at sumagot, oo. Muling nagtanong si Go, ano ang dahilan ng iyong pagdating dito? Sumagot ang lalaki, nandito ako para tumulong. Tumingin si Go sa kanya at muling nagtanong, tinutulungan ba tayo ng Mount HCT? Sagot ng lalaki, bakit hindi? Nilalabanan niyo ang Demon Cult.
Dumating ako kasama ang aking mga nakatatandang kapatid, pero nauna akong pumunta dito para bantayan ang mga tauhan. Nakinig si Go nang may pagtataka. Nagpadala lang kami ng mga regalo sa Jangan at Wudong, pero ang Mount HCT ang narito para tumulong. Nagtanong ang lalaki, nasaan si Alliance Leader Jean? Sagot ni Go, halika, dadalhin kita sa kanya. Si Sohan ay nakatayo sa loob ng inn at nakatingin sa estatwa ni Chanan. Tinawag siya ni Go mula sa likod, Alliance Leader. Lumingon si Sohan. Sinabi ni Go, ang Mount H sect ay nagpadala ng mga tao para tulungan tayo. Tiningnan ni Sohan ang mga tao at nagtanong, sino sila? Nakatingin sa kanya ang lalaki. Nagpalitan sila ng titig. Lumapit si Sohan sa kanya at nagtanong ng galit, bakit ka nasa Mount HCT? Tumugon ang lalaki sa halip na sumagot, bakit ka nasa unorthodox faction? Muling nagtitigan sila, pumikit si Sohan at nagsabi, alam ko. Sumagot din ang lalaki, alam ko rin. Ngumiti si Sohan at nagsabi, bulok ka pa rin, buhay ka pa pala. Ngumiti ang lalaki at sumagot, ikaw rin. Tumingin si Go sa kanila nang naguguluhan. Tinanong siya ni Sohan nang may ngiti, ang apelyido mo. Tumugon ang lalaki na may ngiti, ginagamit ko pa rin, Jean. Ang pangalan na ibinigay mo sa akin ay Sal, ang una kong pangalan na ibinigay ng Mystic Lunar Troop. Ngumiti si Sohan at nagsabi, tunay na isa kang iyaking kapatid. Bakit ang laki na ng itinangkad mo? Sagot ni Sal, marahil dahil kumain ako ng maayos. Magkasing tangkad na halos tayo ngayon. Nagalit na tanong ni Sal, baliw ka na ba? Sagot ni Sohan, bakit? Muling nagtanong si Sal, lumitaw ka mula sa wala matapos ang 13 taon, at ngayon ay nilalabanan mo ang Demon Cult. Tumugon si Sohan, oo, alam ko. Muling nagtanong si Sal ng galit, at bakit ka nasa Mount H sect? Sumigaw si Sal, sinabi mo na ang Mount H sect ang pinakamalakas sa Shanki. Tiningnan siya ni Sohan nang naguguluhan at nagtanong, sinabi ko ba yun? Sumigaw muli si Sal, hindi mo ba naaalala? Hindi ko gagawin yan. Tumawa si Sohan sa sitwasyon. Nagtanong si Sal, ikaw ba? Nag-isip si Sohan, nakakatawa ba talaga ito? At bigla silang nagtawanan ng malakas. Sinabi ni Sal, dapat kang pumunta sa Mount HCT kung balak mo lang mawala. Bakit sa unorthodox faction, baliw ka? Pumunta ako doon dahil sayo. Ngumiti si Sohan at sumagot, huwag mong sabihin na ang master na dumukot sa akin ay hindi galing sa Mount HCT. Dinala ko ng walang malay sa lugar na hindi ko alam. Nagulat si Sal at nagtanong, ano? Nakidnap ka pala? Sumagot si Sohan, oo. Tumawa si Sal at sinabi, ni hindi alam ng Mystic Lunar Troop. Ngumiti si Sohan at nagsabi, pero kahit paano, hindi ako napunta sa demonic cult. Huminga ng malalim si Sal at nagsabi ng masaya, tama, mabuti na lang. Nagtinginan silang dalawa na may ngiti. Sinabi ni Sal, masaya sana kung sumama ka sa akin sa Mount H sect. Sumagot si Sohan, masaya. Sigurado akong pareho tayong magpapasaway at mapapaalis. Tumawa si Sal, tama ka. Ilang beses na nga akong muntik ng mapaalis. Nasa confession cane pa ako bago ako naparito. Nagtawanan silang dalawa ng todo. Tiningnan ni Sohan si Sal at sinabi, Sewell, buhay ka at ngayon na nagkita tayo ulit. Wala na akong panghihinayang kahit mamatay ako ngayon. Tumingin si Sal ng may ngiti at nagtanong, bakit ka nagsasalita na parang matandang tao? Walang panghihinayang. Sumagot si Sohan, dalhin mo ang Mount H sect pabalik. Ako ang bahala sa demonic cult. Ayaw kong ikaw o ang mga martial artist mo ang masaktan. Sumagot si Sal ng galit, isumpa mo yan. H. Ito rin ay isang pagkakataon para sa akin. Nagtanong si Sohan, pagkakataon? Sumagot si Sal, oo. Hindi basta-basta pinapapalabas ng Mount H sect ang mga disipulo nila, pero ang ganitong kalaking insidente ay iba. Maraming labanan ang mangyayari, at higit sa lahat, balak kong gamitin ang pagkakataong ito para lampasan ang pader na humaharang sa akin. Nagulat si Sohan at nagtanong, pader na humaharang sayo. Tumango si Sal, tinitigan nila ang isa't isa. Sinabi ni Sohan, maupo ka sa lotus position. Nagtanong si Sal, dito mismo? Tumalikod si Sohan at sinabi kay Go, faction leader Go. Sumagot si Go, opo, alliance leader. Sinabi ni Sohan, magbuo ng malaking formasayon sa paligid ng Riverside Asher Plum Pavilion. Siguraduhin walang makapasok. Tumingin sa labas. Sagot ni Go, opo, sir. Lahat sila ay lumakad pabalik. Tumingin si Sal sa kanila. Sinabi ni Sohan, sige na, Sal. Naupo si Sal sa sahig at nag-crossleg.
Naupo rin si Sohan sa pader. Sinabi ni Sohan, kamakailan lang ay iniiwan ko na ang mga teknik sa espada ko. Nagtanong si Sal, iniiwan mo ang mga teknik sa espada mo? Sumagot si Sohan, oo. Nag-isip si Sal, iniwan ang mga teknik sa espada, at nagtanong, nag-iisip ako kung may solusyon ba sa bagay na yan. Tinitigan siya ni Sohan. Sinabi ni Sal, pero ang martial arts ng Mount H sect ay napakagaling, kaya kahit paano ko sinuri. Hindi ko makita ang hangganan. Habang lalo akong nagsasanay, mas nakikita ko ang kahulugan ng bawat teknik at may natututunan akong bago. Pero may ilang mga teknik sa Mount H sword techniques na hindi ko maintindihan o sang-ayonan. Ang ilan ay hindi praktikal, at iniisip ko bakit pa sila nilikha. Nagsimula ng baguhin ni Sal ang landas ng espada, ngunit iniisip niya, kung malaman ito ng patriarch o ng mga nakatatandang kapatid. Sinabi ni Sal, kung malaman nila ito, hindi na ako magtataka kung mapatalsik ako sa sekta. Tumingin sa kanya si Sohan at nagtanong, kaya ba't iniisip mong isuko ang ilang teknik? Sumagot si Sal, oo, pero iniisip ko pa ring pag-isipan ito sa hinaharap. Sinabi ni Sohan, ang sasabihin ko mula ngayon ay mula sa perspektiba ng isang martial artist ng unorthodox faction, kaya tandaan mo yun. Kalimutan mo na ito kung kailangan. Sagot ni Sal, sige, naiintindihan ko. Nagpatuloy si Sohan, iba tayo sa iba. Hindi tayo nagsimula sa mga teknik ng espada, nagsimula tayo sa blade dancing. Mga galaw na para lang sa pagsayaw gamit ang mga blades. Pero araw-araw, nilalagay natin ang ating buhay sa peligro at nagsanay ng mabuti para sa mga pagtatanghal. Kung nagtatanghal tayo ng 100 milya sa isang pagtatanghal, higit pa sa libu-libong beses ang ating pagsasanay. Ang lahat ng galaw ay mapanganib at delikado, idinisenyo para makuha ang atensyon ng mga tao. Nang maglaon, natutunan natin ang iba't ibang teknik ng blades at espada. Bawat teknik ay may sariling kahulugan at halaga. Ayon sa mga yon, parang walang kabuluhan ang blade dancing. Tumayo si Sohan at nagsabi, may mga Django martial artist na hindi natututo ng blade dancing bago matutunan ang mga teknik ng espada. Namulat ang mga mata ni Sal at sinabi, totoo yan. Tinanong siya ni Sohan, pero kaya ba nating sabihin walang kabuluhan ang blade dancing? Namulat ng husto ang mga mata ni Sal sa pagkasabik at sinabi, yan din ang iniisip ko. Patuloy na nagsalita si Sohan, sa lahat ng galaw na natutunan ko sa blade techniques, parang naiangat pa ang mga ito kaysa sa blade dancing. Parang iniba ko lang ng kaunti ang mga galaw para magamit sa pagpatay, binago ang pagkakasunod-sunod, nagset ng traps, at nagdagdag ng inner energy. Sigurado akong ganito rin para sa mga teknik ng espada. Hindi isyo kung alin ang mas magaling, ang sword techniques o blade dancing. Ang mahalaga ay bigyan ng kahulugan ang walang kabuluhan. Dahil doon, mas handa tayo kumpara sa iba. Ikaw at ako. Nakinig si Sal na may pagtataka. Tumingin sa kanya si Sohan at sinabi, kung hayaang malunod ka sa mga pag-aalala at iniisip na hindi sapat ang isang teknik, tama ka. Nagulat si Sal at nagtanong, paano ang Mount Sect? Tumingin si Sohan sa kanya, kung sobrang galing ng Mount Sect, dapat ang pinakamakapangyarihang martial artist ay palaging nagmumula doon. Pero hindi ganoon ang nangyayari, di ba? Kaya't hindi ito problema ng teknik kundi problema natin mismo. Nagulat si Sal at sinabi, problema natin. Sinabi ni Sohan, oo, Sal. Iniwan at kinalimutan ko na ang aking mga teknik sa blade. Nagulat si Sal at nagtanong, kinalimutan mo. Tumango si Sohan, inilabas ang kanyang espada, at sinabi, ang mga teknik na itinatago ko ngayon ay simple lang. Pinapatay ko gamit ang mga ito. Nililinlang ko gamit ang mga ito. Pinuprotektahan ko ang sarili gamit ang mga ito. Hinahayaan ko lang na maging akin ang mga blades na ito. Tumingin si Sal sa kanya nang may pagkalito. Ngunit tumayo siya at nagsabi, sa tingin ko, nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Nagngitian silang dalawa. Tiningnan ni Sal ng mabuti ang mga mata ni Sohan at nagtanong, teka, ang mga mata mo, nalasan ka ba o addict ka? Tumalikod si Sohan at sumagot, hindi, mahirap ipaliwanag, sabay ibinalik ang kanyang espada. Inilagay ni Sal ang kamay niya sa balikat ni Sohan at sinabing galit, mahirap ipaliwanag? Tumigil ka dyan, hayaan mong inspeksyonin kita ng kaunti. Rudely, nagtanong si Sohan, bakit? Galit na sumagot si Sal, bakit? Ibigay mo lang ang kamay mo. Ngumiti si Sohan at inabot ang kanyang kamay. Hinawakan ni Sal ang kamay ni Sohan at sinimulang inspeksyonin siya. Sinabi niya, galing ako sa Mount HCT, huwag kang gagalaw at huminga ka lang ng normal.
Pumikit si Sal at naramdaman ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Sohan, parang isang espada na pumuputol ng kung ano. Binuksan niya ang mga mata at nagtanong, ano ang nangyayari sa katawan mo? Ngumiti si Sohan at nagtanong, bakit, ano ba? Sumagot si Sal, gulo ang katawan mo. May silbi pa ba ang mga miracle medicines? Tumawa si Sohan at sumagot, wala. Muling nagtanong si Sal, lason ba? Tumugon si Sohan, wala. Patuloy na nagtanong si Sal, nakakapag-ipon ka pa ba ng enerhiya sa loob? Ngumiti si Sohan, hindi masyado, pero sapat na ito.